Okay, good day mga Airsoft. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Hello po. Tabing ito ha. Ayun. Okay, hello po sa inyong lahat mga Airsoft. Ngayon po, tulad ng aking ipinangako, ito naman yung mga version ng review and unbox ng pistol natin ngayong araw na ito. Okay, kanina natapos natin, nakita nyo naman, natapos natin yung rifle natin, no? Tapos remind ko na lang, Cavite, Laguna and Batangas, Sunday tomorrow, nandyan po kami, no? Anywhere in Cavite pupunta kami, anywhere in Batangas pupunta kami, anywhere in Laguna pupunta kami. Kaya kung gusto mo magpasabay mga Airsoft, pasabay ka na ng unit, tara tawag ka na, dadali namin lahat on the spot sa inyo, no? Kaya may dala kami 50 units na pistol. Meron rin kami dalang 50 units na rifle. Syempre, ano pa bang worry mo, 'di ba? Biruin mo 50 units, siguradong makakapili ka naman talaga ron, mga Airsoft, no? Kaya tawag ka na. Paano ba magpa-book? Tawag ka na, magpasabay ka na, no? Tawag ka na sa amin at yun na, dadali namin yung unit sa'yo. Okay? So, good afternoon po sa inyong lahat. Hindi ganong kita sa camera ko. Chain. Pakiayos nga muna, hindi kita itong mga unit. Medyo may depekto yung director ko. Hindi, yuko mo lang konti. Yung ulo ko. Baka tumama dun sa Ayan, okay? Ba't ang lilim? Dapat ka pa? Oo, konti na yung battery ko eh. Hindi pa, Siguro atras pang konti. Tignan mo kung pantay ha. Hindi, iikot mo yung bipod. Yan. Okay, 4 na piraso to mga Airsoft. 4 ang i-review and unbox natin ngayon. Okay? So, ngayon, start na tayo. Okay, before anything else, John Benedict Atienza, good afternoon po, boss, sabi niya, no? Alan Villaris, clear po ang audio. Thank you. At least meron nang nagsasabi kagad kung clear yung audio, kung clear yung video. Okay, no? Yung video, clear ba? Hindi ba parang lag, pa-message, pa-comment lang kung clear yung video. RJ Ramirez, present, no? Okay. Ray Mayor, si Mr. Ray Mayor. Okay, sabi ni Bob Ryan Madriaga. I don't know kung gusto niyang batiin or what, no? Okay, tapos gandang hapon, Boss Bigman from Isabela. Okay, Arnel Hernan Kalangan. Hello, Sir Arnel. Shout out, Michael Ulep Clemente. Shout out from Mindanao, Nan-Pearl. No? Okay, clear daw. Okay, good. Okay, number 1. Nakakatuwa to, itong pangyayari na to kasi bakit? Ang ka-airsoft natin dito sa 4 na pistol na to ay isang ginang. Ay, tama bang sabihin ginang? Tama ba? Hindi, dalawa pala sa ka-airsoft natin ngayon is babae, okay? Nasaan na ba yun? Okay, ito. Mali ang pagkakaayos eh. Yan. Okay. Okay, number 1. Glock 17 Gen 5. Okay. Itong dalawang tong unit na to, ang ganda ng pagkakataon, no? Kasi, maiko-compare natin yung Glock 17 Gen 5 Taiwan, mid-class Taiwan versus the high-end Taiwan, maiko-compare natin. Bigyan mo na rin tuloy ako ngayon ng China Taiwan. Para isang buong vlog na mai-compare natin. Ang ganda ng pagkakataon nandun yata sa namin. Glock 17CH, no? Yan, okay. Tama ang ganda Okay, shout out and good afternoon, Ma'am Mildred Asuncion of
La Union, no? Ma'am Mildred Asuncion of La Union. Ito po yung unit mo, the Glock 17 Gen 5. Ito yung mid-class Taiwan. Okay? Yan. Black lang. Yan, sige, sige. Dali. Then, high-end class Taiwan. Ito. Yan, yan. Okay, no? High-end version of the Glock 17 Gen 5, Sir Eric Severino of San Fernando. La Union pa rin. Okay, no? Nakakatuwa. La Union proper, San Fernando, La Union. Grabe, no? So, okay. So, dalawang taga La Union. Okay. Then, next natin, okay, another sana all naman. Pag sinabi sana all, nakakatuwa naman, no? Another sana all unit, okay? Ano ba to? Paano ba natin sabihin to? Tanggol version 1 and Tanggol version 2? No? Okay, both of this unit is the unit of our celebrity Coco Martin, okay? Ito yung unang ginamit ni Tanggol, ni Coco Martin. Ito, no? Yan. Ito yung una niyang ginamit na barel sa Batang Quiapo nung panahon na assassin siya. Okay, ito. Ngayon, ang gagamitin naman niya is ito, the Drug Lord's Pistol. Yan, ha. Kaya yung both of that unit is isa lang ang may-ari, another sana all. Alyssa Santos. Madam Alyssa Santos of Sanchez Mira, Cagayan Valley. Cagayan Valley. Nakakatawa naman, puro norte to, no? Kanina puro ano rin. Ay hindi, may south pala kanina, yung Dolores Quezon. At saka ano pa ba yung kanina? Dolores Quezon, Aurora, Norte, Bontoc, Mountain Province. Oy, okay. Isa lang ang south pala natin ngayon, no? Okay, no? So, ganun nga. Tapos nasa ating harapan ngayon ang mga unit na i-demo and test fire natin. Okay? Ito, tabi natin dito. Pero ganito, mamaya magpapaboto ko sa inyo, ha. Ito, hindi. Ngayon na pala. Okay, ngayon na. Ito. Kukunin ko yung opinion ninyo lahat, mga ka-airsoft, okay? Tapos mamaya may palaro tayo, huwag kayong mawawala, ha. Shane, hindi yata nagbigay ng info yung dalawang nanalo kahapon. Nabala sila. Ano tayo pa? Akin na yan. Sayang yan. Sayang to. Yung dalawang nanalo kahapon sa ating FPS ba 'yon? FPS Chrono Test. Ito na po, no, yung premyo ninyo. Yung dalawang nanalo kahapon, again, mga bossing, wag na po kayong tamarin, parang ako pa yung nakikiusap. Mag-message po kayo yung full name ninyo, yung address ninyo, and cellphone number ninyo kung saan namin isesend itong mga premyo nyo. Pag hindi po kayo nag-send today, ipapamigay ko lang po sa iba to. Sayang po ito, ha. Okay. O yan. Sige. Mag-message po kayo, no? O mga ka-airsoft, ito. Paliwanag ko, ha. This is a 1911 Classic. This is a Drug Lord's Pistol. Ito yung unit na pag binili mo ngayon at well-preserved mo, hindi siya maluluma. Ay, hindi, what I mean, hindi bumabagsak ang presyo. Okay? Ito yung tipo ng unit na nakakapanghinayang ipangbarubal. Ito yung tipo ng unit na nakakahinayang ipahiram kay bayaw, kay biyenan, kay pinsan, sa kapitbahay. Ito yon. Okay? Ito yung unit na mas maganda, ikaw lang ang gagamit. Dahil pag ito, pinagamit mo kung kani-kanino, for sure, warak, for sure, sirato. Okay? Ito yung unit na classic. Ito yung unit na mahirap lumain. Kasi mahirap lumain yung mukhang luma. Yung classic. Okay? Ngayon, ginamit to ng ating Coco Martin. Ginamit to ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Okay? What is good and special about this unit? Okay? Hindi pa siya naka-fix barrel. Kung gusto niya ipa-fix barrel sa akin, libre lang. Wala kayong babayaran. Okay? Ngayon,
pero upgraded na ang hop-up rubber nito, upgraded na ang hammer protection pad, naka-fine tuning, naka-trigger job. Again, hindi pa siya naka-fixed outer barrel. Okay? Pero kung gusto niyo ipa-fix outer barrel, pwede. Okay, tignan nyo. Okay. Ngayon, bago to, mas naunang ginamit ni Coco Martin ito. Okay. This is a Infinity 6.0 by the AW Custom. I don't know the exact code kasi hindi ako nagbabase sa code. Tinatawag ko yung barrel base sa kanyang pangalan. Pasensya na kayo ha. Hindi ako nagbabase sa code. Hindi ko talaga kabisado ang mga code, no? Ito may pangalan to, Infinity 6.0. May mga Infinity 5.1 tayo, may mga Infinity 7.0 tayo, but this is the Infinity 6.0. What is good and special about this unit? Na unit ng ating Airsoft Ma'am Eliza, naka-fix outer barrel. Wala siyang kalog front and right, up and down, left and right. Bakit? Kasi naka-total lock siya. Okay? Naka-hammer protection pad na rin, naka-fine tuning, and naka-trigger job na rin. Lahat ng upgrade nandito na. Okay? Lahat ng upgrade nandyan na. Papakita ko sa inyo, ang barrel, walang kakalog-kalog. Okay? Walang kakalog-kalog left and right, at syempre walang kalog up and down. Kasi bakit? Naka-total lock siya dito. Hindi lahat ng unit ganyan ang performance, di ba? Tapos, look at the nozzle. Red nozzle na siya. Nozzle na ng mga high-end. Okay? So, mga Airsoft, 1911 and the 2011 series of unit, ano ang pipiliin nyo kung kayo yung mabibigyan ng pagkakataon? Okay? Mag-reply kayo, mag-comment kayo ha. 1911 Classic, 2011 Infinity. Mamili po kayo. Ayan ha. 1911 Classic, 2011 Infinity. I need your votes. I need your votes. Boto kayo mga Airsoft, no? 1911 Classic or 2011 Infinity. Yan. Okay, no? Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo, syempre, yung version 2011 na bihis na, no? Okay, yung itong 2011, itong kay Coco Martin, merong version yan na naka-set up na. Classic for me, ang daming gusto ng Classic. Grabe, bumaha, oh. Yan, grabe, ang daming gusto ng Classic. Okay ha, sige, 1911. Ngayon, ito yung version nung kay Tanggol na naka-set up na. Okay? Yung upgrade niyan is fixed outer barrel, okay, hop-up rubber, hammer protection pad, fine tuning, and trigger job. Yan yung kargang upgrade nito. Ito, ang kargang upgrade niya, ganun pa rin, yung 5, dagdagan mo pa nito. Naka-RMR scope na, naka scope mount na rin. Di ba? 7 na, plus naka-charging handle pa. Di ba? Yan. Yan ang upgrade niyan. Yan. Okay? Charging handle para mas madali. Di ba? Dito mo na kinakasa. Hindi ka nakakasa rito, hindi na rito. Ayan na, kawit na lang. Napakasaya. Ito, yung possible na magiging itsura niya kung nanaisin mo na i-full upgrade siya. Ito siya. Yan. Ayan, nakita nyo ha. Yan. Ngayon, sige. Oy, may mga bumawi ha. Nung makita nyo yung upgrade, from this, bumaling kayo rito ha. Ayan, bumaha ang 2011 Infinity. Basahin ko ha. Okay, basahin ko lahat ha. Sige, babasahin ko yung boto nyo. Siya dami. Pasubo yata ako. Okay. Seiyus, 1911 Classic po, Idol, AJ Ryan, 2011. Okay, total natin. Almer, 1911. So, Classic for me, Darwin Reyes, okay.
Doon na po ako sa classic. Alan Villaris, classic din. 1911 pa rin, bossing, the best. O, 5. Okay, 5 na. 2011, 5-2. Sabi ni DJ, Michael, 1911, 6 na. Okay, then Arnel, 2011. Nan, 2011. Okay. Jomar, 2011. Grabe, humataw, 6 na, no? 6, Michael, 2011. Ronald, 2011. Okay, mas maganda po yung 2011. Okay, 8 na. Robert Goodpem from Cabuyao, Laguna. Okay. Anton, 2011, 9-9-6, tinambaan, Pungan, 1911, humahabol. 1911, Nelly. Okay, 1911, Alvin. Tay, 9. Okay. Jerry, 1911, lumamang na naman to. Okay. Peroy, 11. Okay. Chito, Malaya, 1911. Ariel, 2011. Okay. Okay, Carl John, 2011. Okay, 11 versus to 12. Okay, 1911 kay Baby. Okay, 1911 Paul Ken. 2011 Jordan. Mahabol, Jordan, Okay, Michael, umulit na to, Dapat walang umuulit. Grabe, hindi ko tuloy alam ngayon. Anyway, okay. Na at least ngayon, aware tayo doon, no? Okay, this is a 2011 Infinity and this is a 1911. Ngayon, ito yung setup version ng 2011. Ngayon, mga ka-airsoft, no? Ito, big man, pwede ba nating lagyan ng scope yan? Hindi. Okay? Wala rin siyang rail para sa mga upgrade like flashlight, laser. Kasi bakit? Classic talaga siya. Just imagine, classic tapos lalagyan natin ng modern scope, laser. Medyo magiging pangit, di ba? Walang iniwan. Yung mga 1960 car, kung lalagyan mo ng mag wheels, pangit yun. Hindi siya maganda for that, di ba? So, the best na the best. Okay? Ngayon, ito tayo. Mamaya na to. Bababa muna tayo dito. Okay? Itong nandito sa ating harapan is the Budget Mill China Edition Glock 17. Okay, no? Yan, sige. Okay. Ngayon, ito namang isa na to is the China version of the Glock 17 Gen 5. Okay? And this is the high-end version of the Glock 17 Gen 5. Ayan, dito, Shane, no? Dito lang, oy! Dito lang nagaganap to sa Big Man, no? Balance. Okay, na? This, lahat ng unit na to is a Glock 17. Number 1, ito sabi ko nga sa inyo, Glock 17 China, Glock 17 mid-class, and the Glock 17 high-end edition. Isa-isahin natin. Okay. Ano yung meron? Okay. Kung mapapansin niyo to, Glock 17 China with markings pa rin. Di ba? Diyan magaling ang China, manggaya. Okay? Yung markings niyan, ito marami nabibiktima rito. Marami nabibiktima rito. Akala nila dahil may markings, akala nila ito yung magandang klase. Hindi. Yung markings niyan is hindi lisensyado. Yung markings niyan is peke. Okay? Mahalaga kasi yung markings. Payag ka yung sapatos mo na Nike walang check. Payag ka? Hindi ka papayag, di ba? Kasi yung sapatos na Nike, ang trademark nun may check, di ba? Ngayon, merong ibang bansa na gumagawa ng Nike na fake, nilalagyan rin nila ng check. So, hindi authentic yun. Hindi original yun. Okay? Itong markings na to, nakalagay Glock 17, Austria. Alam nyo ba na peki yan? Na nilagay lang yan dyan ng China, pero hindi sila authorized na maglagay niyan. Fake. Ano to? Walang permiso. Dyan naman magagaling ang Chinese, di ba?
mameke. Yan. Kaya ito, marami nabibiktima nito. Akala nila ito yung magandang klase kasi, uy, may tatak, Glock 17, Austria. While the mid-class version, yung mas maganda, yung mas matibay, kung mapapansin ninyo, walang katatak-tatak. Di ba? This is a Glock 17 Gen 5 by the WE, walang katatak-tatak. Okay? And the high-end version of the Glock 17, kung mapapansin niyo, Glock 17 Glock 17 Austria, ito yung pinaka high-end version. Okay? Ngayon, Big Man, meron bang pagkakaiba dyan sa tatlo na yan? Kung tutuusin, kung titignan mo sa unang tingin, pare-parehas. Di ba? Pero magkakaroon ng pagkakaiba-iba dito sa tatlo na to sa performance. Diba? Sa performance, sa quality, dahil na rin sa quality ng materyales na ginamit. Alam mo ba na pag ito, binili mo itong China, meron kagad silang kasama na nozzle. Meron kagad free na nozzle to pag binili mo. Bakit? Ibig sabihin yung nozzle niya sirain. Naniniwala ka doon, Shane? Ha? Ha? Di ba pag binili ito may nozzle agad? Naniniwala kang kaya nilagyan agad yun kasi parang reserba pang akit nila, di ba? O, ganito. Ikaw, hindi ka maglalagay ng isang reserba kung sa tingin mo, confident ka na hindi masisira yung unit mo. Okay. Again, hindi ko sinisira yung unit, hindi ko sinisira yung brand. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Okay? Itong unit na to, kamukhang-kamukha lahat nito. Pero itong unit na to, bago masira to, naka-4 na paggawa ka na nito. Okay? Huwag kayo magpapanin lang dun sa tatak. Ayan, may tatak yan, oh. Kita nyo, tignan nyo, oh. Kompleto. Tignan mo nga kung kita sa camera, look. Si 995, 995. Ako yun. Main ko yun. Main mo. Bakit? Isa lang na ano namin. Yung kapatid lang. Yung 3557 ko, dami nang ginamit niyan, ha? Sa'yo din yung 8678. 1278. Tignan mo na lang. Okay, no? Ayan nga, tulad. Tignan mo kay Lucas. Yun nga yung sinasabi ko. Kita? Kahit both cam? Okay, no? Ayan. Huwag kayo magpapalin lang dyan sa logo ng Glock, then sa 17, then sa Austria. Huwag kayo magpapalin lang. Tandaan niyo maging mapanuri kayo. Okay? This is the China Glock. Gawang Lunes, sirang Martes. Siguro, bago matapos ang taon, kung ganito yung unit mo, hindi na gumagana to. Believe me. Okay? Yan. Mura lang yan. Mura lang, pero mapapamura ka talaga. Mapapamura pag ito binili mo. Okay. So, tigil na natin to. Dako tayo doon sa unit ng ating ka-airsoft. Okay? This is the Glock 17. Mid-class. Gen 5. Okay naman. Pwede na. Okay, diba? Kung matatandaan ninyo, nag-modify ako ng sarili ko. Nag-adjust ako ng float valve. Nag-adjust ako. Basta, nag-modify ako, nagpalakas ako. Meron tayong Glock na napaabot ko ng 420 FPS. Hindi ko na inulit yun. Ayaw ko. Natatakot ako. Hindi, nakakatakot talaga. Para sa Glock, para palakasin mo ng 420 FPS, sugal yun. Sugal yun. Hindi ito yun. Hindi ganitong version yun. Yung pinalakas ko is ganitong version. Okay? Kung makikita ninyo, yan ang pagkakaiba. Yan ha. Yan.
Ito may ito walang markings, ito may markings. Ito legal na markings. Ito fully licensed. This is a collaboration of the two giant company in the world of airsoft, the SRC and the Umarex collaboration. Ito yun. Okay? Itong unit na to, they claim na pwede sa 12 kg, pwede sa 14 kg, and pwede rin sa CO2. Well, in fact, meron tayong CO2 magazine ito. Pwede ako makakita, look. Sige. Paki-ano mo lang, no? Okay, no? Pwede to sa 12 kg, sa 14 kg, and sa CO2. Pero, mga ka-airsoft, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman laging FPS ang batayan sa airsoft para sabihin maganda, di ba? Ako lang, may pakiusap lang ako. Gusto mo siyang gamitan ng 12 kg, okay yon. Gusto mo siyang gamitan ng 14 kg, okay yon. Pero mga ka-airsoft, kung gusto mong gamitan siya ng CO2, ayan, no? Kita niyo naman siguro yung magazine, di ba? Yan. Ito yung CO2 magazine. Kung gusto niyo may tao, yan yata yung magwo-walk-in. Tanong mo ko siya yung taga San Jose. Book mo na lang, tapos papasokin mo muna. Okay, this is the CO2 magazine. Nakausap ko na kasi yan. This is the CO2 magazine, no? Ito, the company, look. The company claim na pwede sa CO2. Pero, sino ba naman ako para manghimasok sa sinasabi ng company, no? Isa lang ako ordinaryong Pilipino na nagbablog ng airsoft, no? Okay, so again, this is the Gen 5. Ito hindi mo to okay lang. Ito hindi mo to pwedeng gamitan ng ano yan? Ito hindi mo to pwedeng gamitan ng 14 kg hanggang 12 kg lang to, okay? Yan. Ito naman, yung China version, mas lalo mong hindi pwedeng gamitan ng CO2, isang putok pa lang warak na to. Hindi mo rin pwedeng gamitan ng 14 kg, mawawarak to. Dahil nga sa 12 kg pa lang, umaayaw na siya. Okay? Yan. Again, wala akong intensyon na manira ng unit, ng brand o mangbasag ng trip nyo kung ganito yung unit nyo. Ang sa akin lang, magsasabi lang ako ng totoo. Okay? Magsasabi lang ako ng totoo kasi I'm a legit vlogger. Okay? So this is the China version, gawang Lunes, sirang Martes. This is the mid-class Taiwan Gen 5 and this is the and this is the high-end version of the Glock 17 Gen 5. Okay. So ngayon, start na tayo. Meron na namang ka-airsoft na nasa labas. Tulad rin kanina, no, habang nagbablog ako, meron dalawang ka-airsoft na nag-aantay. Pagpasensyaan nyo na, medyo wala na akong boses. It is because kanina pa tayo kanina pa tayo nag-explain, kanina pa tayo nag-entertain sa ating mga ka-airsoft. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, ito na. This is the magazine. Kargahan natin, hatakin natin ito pababa. Maglagay pala muna tayo ng oil. Press the valve, then spray. Okay, then after that, maglalagay rin tayo sa inlet valve dito sa baba. Okay? Mga ka-airsoft, sunod lang po kayo sa akin, ha? 12 kg. Papupuin nyo muna, ha? Diyan lang, patabihin. Usok ka na lang, Abi. 12 kg lang po tayo dito. Mid and plus version lang po ito. Pag ginamitan po natin ito ng 14 kg, hindi po niya kakayanin. Makinig po kayo sa akin, okay? Ngayon, lagay tayo ng gas, 12 kg. 12 kg. Upside down, press the valve. Upside down, then press. 1, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Ngayon, sa unit, lagyan po natin itong ibabaw para maiwasan po natin magasgas. Okay, then kasa, ilock manually. Then lagyan rin po natin yung nozzle para hindi po siya mag-wear and tear agad. Boss, upo muna kayo. Dali lang. Okay, then, this is the magazine. Lalagyan naman. Wala kayong kasama, sir? Wala. Sige. Dali lang ha. Tapusin ko lang itong live.
Look, pati mo na lang dito si sir kasi sa target, baka siya yung matarget. Okay na mga airsoft, hatakin natin ito pababa, lagyan natin dito ng bala, okay? Up sa ito. Pump lang po using the reloader. Okay, then. Okay na yan. Then, pasok sa unit. Okay, kasa. Ready to fire. Okay? Again, 12 kg lang. Hindi pwedeng isagad ng 14 kg. Mawawarak, masisira. Firing. Sarap, di ba? Okay naman. Okay, Glock 17, sabi ko nga sa inyo, don't expect too much. Learn how to manage your expectations. Siyempre, kahit ano sabihin natin, Glock 17, hard poly nylon ang body, then full metal ang kabuuan niya. Okay? Glock 17, chill lang. Don't expect na kaya niyang ibigay ang lakas na kayang ibigay ng 2011. Okay? Release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Pag wala ng bala, bago itabi yung unit, make sure wala lamang bala. At syempre, walang lamang hangin. Marami pa to mga ka-airsoft, no? Kaya lang medyo kailangan i-rush ko yung live ko. Oh. Madami pa to, naka-fine tuning to, naka-trigger job to. Pag hindi na gagamitin, pasingawin yung hangin. Okay? So, Lucas pa punas ng yung mga excess oil. Okay? Then, next unit natin is the collaboration. The SRC and the Humarex collaboration. The high-end version. Lucas, nabigay ko ba sa yung magazine? Hindi, yung magazine na pang CO2. Okay, no? The collaboration, when I say the collaboration, dalawang malaking kumpanya ng airsoft, the SRC and the Humarex, nagsama para dito. This is a fully licensed unit. Nakikita nyo lahat ng markings, lahat ng serial number na nandiyan sa barrel, lahat yan lisensyado. When I say lisensyado, may authorized from the original manufacturer of the Glock na i-manufacture, i-produce into airsoft, no? Kumbaga kung ano yung tunay, ultimo sa tornilyo, ultimo sa slide stop, ultimo sa sight, ginaya. Kamukha ng tunay. Okay? The Glock 17 Gen 5. This is the high-end version. Kaya bang gawin ng mid-class yung kaya ng high-end? Hindi. Okay? Kaya nga naging high-end yan kasi mas maganda yung quality, mas maganda yung mga nakakasana parts. Press the valve, then spray. After that, dito sa unit, ito, katulad nito, kailangan alisin mo yung base pad, then spray dito. Then, ito pwede itong 14 kg. 12 kg, 14 kg, pwede rito. Pero gagamit na lang tayo ng 12. Okay? Upside down. Sakto mo sa valve, then press. Okay, then press down. 1, 2 seconds. Okay. Huwag kayo magugulat, no? Kung sa iba, 7 seconds kayo naggagas, then sakto lang sa isang full round. Dito sa Big Man, kaya nangyayaring 2 seconds lang, tapos umaabot ng 50 rounds, it is because naka-fine tuning yung unit natin. Nakatono. Okay? Hindi tulad nung sa iba, hindi naman sa kino-compare natin, no? Pero parang ganun na nga. Okay, ayan ha. Okay. Hindi ko na gano'n pupunuin mga ka-airsoft, no? Pag merong bungi, kalugin nyo lang para dumiretso tumuwid. Okay? Sa Glock, spray tayo rito para wag mapudpod yung taas. Then kasa, ilock manually. Then lagay tayo sa nozzle. Then ready to fire. Okay? Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Kapansin nyo yung puto ko, may tono, jingle bell. sorry, wale. Habe, no? Okay, no? So, tapos na magpaputok, release the magazine, then syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Big Man, meron pa ba yan? Actually, meron pa to. Marami pa to. Yung record natin ng ganito is nag-60, di ba? 60 na fire yung 2 seconds. Dami pang laman ito. At sarap pa dyan, consistent. No? Marami pang laman to. So, may nag-aantay kasi. So, release the excess air and make sure walang lamang bala pag natapos tayo maglaro bago itabi.
Dami, oh. Okay, look. Paki-punas, then ready for shipping. Lagay sa box. Ito, lagay ito sa hard case. Okay? Okay, sige, mamaya na yun. Okay, now, and for the main event, unit ng ating unit ng ating ka-airsoft from Sanchez Mira, Cagayan Valley. Sa taas na to ng norte, okay? Sa taas na to ng sa taas na to ng Luzon. Facing Taiwan to. Yung Sanchez Mira na yan, no? Nakaharap na tayo sa Taiwan yan. Luzon Strait kung tawagin, no? Okay, so this is unahin natin yung version. Sige, pagbanggain natin. Okay, this is the Coco Martin edition, Tanggol edition, no? This is the version 2 while this is the version 1. Magkaiba yan. 2011, this is the 1911. Parehas ba yan, big man? Magkapamilya lang, pero in terms of firing, in terms of FPS, in terms of firepower, magkaiba ang lakas, magkaiba ang tindi nila. Siyempre, definitely mas matindi ang 2011 than the 1911. Mas high capacity ang 2011 than the 1911. Yung upgrade nito, meron na rin naman to, kaya lang hindi lahat, okay? Naka-fix barrel, hindi pa naka-fix barrel. Bakit hindi mo pa i-fix barrel, big man? Classic to, okay? Not unless ni-request ng customer, big man, gusto ko i-fix barrel mo na. That's the only time nakakalikot tayo. Kasi classic yan eh. May mga tao na ayaw niya na ma-erase or mabubura yung pagka-classic ng unit. Okay? So, unahin na natin itong 2011 na ako. Ito yung ginamit ni Coco Martin. Pinakita ko naman sa inyo yung setup version. This one. Okay? And this is the original. Ngayon, kasa natin. Lagyan natin ng gas. Ng oil. Then after that, lagay rin tayo rito. Sa slide stopper, okay? Then this is the magazine. Press the valve, then oil. Okay, then lagay rin tayo sa inlet, syempre. After that, ito, reminder. Yung unit na to, even though very modern, even though kilala, always use 12 kg lang dito. Hindi sila designed to use 14 kg. 12 kg upside down, press down. 1, 2. Okay, again, kung nasanay kayo sa ibang unit nyo na gumagamit kayo ng gas na 7 seconds, 5 seconds, wag na kayong mahihiwagaan dito sa big man. 2 seconds lang ang required namin sa gas. So, kaya talagang matipid, no? Hatakin pa baba. Pump tayo ng bala. Okay, maximum rounds is 27 pero hindi ko na ganun tingnan. Gawin nyo lang between 20 to 23 para hindi siya ganong masiraan ng spray. Pasok! Kasa. Feeling ko may charging handle. Napansin nyo gumanon ako. Biglang wala pala. Nakakahiya. Kasa. Ready to fire. Firing! Ang sarap! Firing! Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, then release the slide. Sorry. Then rest the hammer by pressing the trigger. Mga airsoft, high capacity. 27 maximum rounds. Pag wala ng bala, make sure na pasingawin. Sayang, dami pa nito. Kaya lang, kailangan ko magmadali eh. Kita nyo? Ang dami. Okay, anyway, sayang, no? Anyway, ganun talaga. Okay, so, Coco Martin Edition, unit ng ating ka-airsoft from Sanchez Mira. I don't know kung ipangre-regalo to or collection niya. Bakit nga pala tinatawag kung... Hindi ko kasi alam kung anong dapat itawag, kung madam o sir. Gets nyo na siguro, no? Sobrang boyish nito ni Madam Eliza. I don't know kung na-offend ba. Ganito, meron ba tayong mga, how do you call this? Tibo, tomboy, bye-bye, hindi, no? Yung bang mga tomboy, sige sabihin na natin, no? Let's go straight. Yung bang mga tomboy, pag tinatawag silang madam, anong feeling?
o kaya ma'am. Kasi may mga tomboy na ang gaganda pa rin eh. Siyempre kahit boyish sila, 'di ba? Ah, parang nasa imahe pa rin nila yung ano yung pagiging woman, 'di ba? Pag ba tinatawag, gusto ko lang malaman na, gusto kong kunin yung opinion niyo mga Kersop, no? Pag ba yung mga tomboy tinatawag na miss or madam or ma'am, ano ba yung dating? Ano yung feeling? Gusto ko lang rin malaman, no? Pa-comment down below. Okay, no? Yung makakapag ano, I will na-appreciate ko naman eh, yung mga nagre-reply. Ano ba yung pakiramdam? Kahit ako minsan hindi ko alam kung paano ba tatawagin yung isang customer. Although nakita ko na ano siya, tomboy nga gano'n, no? So, depende sa mood, sabi nila siguro idol. Kasi naiilang ako katulad nito si Ma'am Eliza. Eh, syempre, nag-send ng ID. Eh, syempre, ang ganda-ganda niya rin sa ID. Long hair. Tapos, yung boses niya, kahit anong sabihin mo, boses babae. Pero, ano raw siya, yun nga. Eh, hindi ko alam kung na-offend ba sila pag tinatawag silang ma'am kasi they want to be called as, paano ba? As sir? As boss? No? I don't know. Hindi ko alam, no? Pero, pa-educate, no? Marami sa kanila naiinis. Matutuwa sila pag tinawag mong sir. Oh, okay. Si Sir Jude nagpatayo ng waiter for 2 hours kasi tinatawag na sir. Ask na lang kung anong prefer na itawag. O pwede, no? Kaya lang, I don't have the luxury of time para makipag-usap kasi ng matagal sa kanya. Kaya, ano tuloy ako, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na itanong kung anong mas gusto niyang itawag sa kanya, no? Pero I want kasi in general eh. Mostly of the, yun, kumaga, tomboy natin na kababayan is na-offend ba pag tinatawag silang ma'am or miss or madam, no? Yun ang gusto kong malaman actually, no? Pero customer muna sir, hintay ulit kami mamaya. Okay, no? For safe, ask how do you want to address you. Tama naman Sir Ian Reyes, tama. Ang ganda. Alam nyo, pag sa totoo lang, pag nagtatanong ako ng opinion nyo, na-enlighten ako, sa totoo lang, no? Okay, anyway, mamaya na muna yan. Nag-aantay yung ating ka-airsoft, no? Okay, this is a 1911, sabi ko nga, classic. Lahat talaga ng pagiging classic nandyan. Number 1, makikita nyo, wala naman siyang ring. Number 2, makikita nyo yung safe niya ito. Mostly, pag 2011, ambi, kabilaan, di ba? Pero makikita nyo to classic na classic. One-sided lang siya. Kinasa mo, isa-safe mo, ayun lang. Okay, di ba? Yung iba kasi ready for left-handed. Oh, yan. Pwede na rin dito. Kung magkakabilaan, tulad nito, ayan, oh. Kinasa mo, oh. Okay? Kanan, kaliwa, kaliwete ka. Oh, di ba? Pwede. Pero ito, talagang classic nga. Oh. Dali. Ganito yun, eh. Ganito ang forma niyan. Okay, no? So ito, classic, no? 1911, okay? Fix, front sight, fix, iron sight. Okay, naka-hammer protection pads, may beaver. Ang beaver, kailangan mape-press mo para mag-fire. Okay? Pag hindi mo na-press, hindi siya magpa-fire. Ngayon, ito na. As much as I want, ang magazine niya is good for 14 rounds lang. Okay? Hindi katulad ng mga high kapa na 27 rounds. Ito, 14 rounds lang. Talagang mas kaunti lang. Okay? Ngayon, lagyan natin ng silicone oil muna bago tayo gas. Press the valve, spray, then dito rin sa ilalim. Then, okay, upside down, sakto, then press down. 1, 2. As I've said, 14 rounds lang to. Hatakin to pababa, put your right thumb here,
all the way. Then may butas dito sa front. Diyan isusuot yung bala. Ayan. 14 rounds lang talaga, no? Then, sa unit, kasa muna. I-lock manually. Ilagay tayo ng oil, then oil. Sa nozzle. Then release. Then rest. Pasok! Ayaw. Nasanay ako na may magwell. Salong-salo. Kasa, ready to fire. Chain, wala ako nito. Okay. Mga Airsoft, the 1911 Drug Lord's Pistol, aka Coco Martin Tanggol Firing. Open slide kasi wala ng bala. Release the magazine, then syempre release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Tapos, bago itabi, make sure walang lamang bala at syempre walang lamang hangin, press the valve. Ang daming laman. Unit ng ating ka-airsoft, ma'am, boss, boss Eliza of Sanchez Mira, Cagayan Valley Norte. Dalawa. Hindi lang isa, dalawa. For collection daw. Okay? Tanggol version 1 and Tanggol Coco Martin version 2. Okay? Whew. Yun lang muna mga Airsoft. Natapos na naman ang isang oras ng pagla-live. Shane, pa-end. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Mamaya live po ulit tayo. Thank you po.